Ito po, may paparinig ako sa inyo. At may kaugnayan ito doon sa aking expose. May kaugnayan sa aking ginawa kung bakit ako umalis na ako sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, especially yung Channel 4. Ito, sumagot na po itong si Dave Gomez, Acting Secretary ng PCO. Ito po yung kanyang sinagot. Hindi siya nag-deny, inamin niya, pero kulang pa rin. Pero at least umamin siya. Thank you sa News 5. Yung pinarating ni Mike na mga issues na sa kanyang sa kanyang programa, actually nakarating na rin sa attention ko yun, So very early on, unang bisita ko pa lang sa PTV4, nakita ko lang nga yung mga sinasabi niyang tumutulong mga bubungan, sirang aircon. Totoo yun. Kaya nung nag-testify ako sa Congress to present and defend our budget, mga 3 weeks ago pa, naimungkahin na natin sa Kongreso na kailangan talaga ng pondo ng PTV4 para ma-rehabilitate yung PTV4, no? Ayun, So, yun yung yun yung isa lang ho na sa akin may kulang pa rin ang sagot. Kasi sinasabi niya, nag-propose siya ng budget para ho sa PTV. So, tama yun. Pero, ganito, ang akin nung kasi tinatanong nasan yung budget nung mga nakaraang taon? Kasi 3 taon na ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Although bago si Gomez yan. Pero, dapat kanyang tanungin, kanyang hanapin, nasan ang budget nitong PTV? Bakit umabot ng ganito? Inamin niya. At hindi naman pwedeng hindi amin. Magpunta kayo sa channel pag umuulan, magdadala kayo ng payong, ha? Kung wala kayong payong, mababasa kayo. Tumutulo talaga. Yan, inamin na niya. Di ba yun ang sinasabi ko? Tumutulo ang mga kisame, ground floor, second floor, hanggang third floor. Mga walang aircon ng mga opisina. Marami pa. Hindi nga niya sinagot lahat Kinumpirm lang niya yung problema. Hindi naman niya pwedeng mag-deny. Pag nag-deny siya, kaya-hiya lalo. So, hindi sapat yung, nag-propose na kami ng budget para ayusin. O yun, yun yung action mo. Pero, ang dapat liwanagin, saan napunta ang dating mga pera. At yan ngayon ay obligasyon nitong si Gomez na alamin. Doon sa mga naghahawak, mga division chief, manager dati at kung sino-sinong naging opisyal ng PTV. Kasi every year, may pera dyan sa maintenance ng mga equipment, ng motor pool, pasweldo ng mga tao, pag-ayos ng aircon, lahat ng meron. Nakailangan, may pera yan. Kasi kung ginamit sa aking paniniwala, kung ginamit yung pera, hindi tutulo. Hindi ho magkakaganyan. So, pagpapatunay po yung sagot ni Gomez yan doon sa aking sinasabi at hindi naman ho talaga mali yung sinabi ko. Paninindigan ko yan hanggang sa huli. Dalawa lang yung inamin niya, aircon lang at saka tumutulo, yung Kesame. Marami dyan. Pero ang hamon sa iyo, ng mga tao dyan at hamon ko sa iyo, Mr. Secretary, hanapin mo ang mga perang nakalaan dyan at panagutin ng mga opisyal kung saan nila yung pera. Kasi kung ginamit nila ang pera, hindi bubuka ang Kesame. Hindi bibigay ang mga aircon. Hindi maghihirap ang mga empleyado dyan. Pati yung mga sasakyan, tingnan mo, dami nakaparada sa sasakyan yan. Hindi na tumatakbo. Hindi magamit kasi hindi nakarehistro. Saka mo nakakita ng ang gaganda ng sasakyan, hindi tumatakbo. Bakit? Sabi ko, hindi ito mairehistro. Hindi raw maitakbo kasi kolorong. Government property, government car, kolorong. Mobile ng mga reporter, kolorong. O yan, nasaan ang pera niyan? Diba? Bitin pa, Mr. Secretary, hindi sapat yung paliwanag mo at pag-amin mo. Hukayin mo ang departamento mo. Maraming kalokohan dyan. Marami. Lalo na po yung mga empleyado dyan. Saka alam nyo sa Channel 4, mga 10% lang dyan ang regular. 90% dyan contractual, casual. Pero 15 to 20 years nang nagtatrabaho. Ang sweldo, sos merosep. Pantutpik lang, pasintabi na. Pambili lang ka ng mani. 12,000, 15,000 pesos. Sweldo nila dyan. Paano mabubuhay ang pamilya? Ayusin niyo yan.
Lagi na lang ganyan eh. Pag nagkakabukuan, ay hindi, inaayos na namin. Ay hindi, alam ko na yan. Ay alam mo pala, ba't hindi nyo ginagawa? Naging daan pa yun. Ay ginagawa pa yung budget eh. Pambihira. Hindi pinag-uusapan yung budget sa susunod na taon. Ang pinag-uusapan dito, nasan yung budget ng nakaraang mga taon, nakaraang araw. Secretary. Yung nakaraang budget ang hinahanap. Kung ginamit yun, di walang problema. Itong proposed budget mo ginagawa eh, ano ito eh, kumbaga sa sugat, pambanid lang yan eh. So hindi pa rin yan ang tamang solusyon. Panagutin mo ang umaabuso dyan. Sa kapangyarihan at pera, ang dapat inapupunta sa facilities at mga tao ng PTV. Ayan po ha. So, kahit pa paano, natutuwa na rin ako dahil inamin niya. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Hindi siya makakapag-deny yan. Kasi pagka siya nag-deny, yayayain ko siya magpunta ron pag umuulan. Tingnan natin pag hindi siya nabasa. Ayawan ko lang. Mabuti umamin na. Kasi kung sinabi niya, paninira lang yung ginawa ni Mike. Hindi totoo yan. Nako. Yari ka sa akin. I-challenge kitang pumunta tayo doon ng umuulan. Kahit anong oras. Huwag kang magdala ng payong. Tingnan natin kung hindi ka malulunod. O yan na, inamin mo na. Okay na. Okay yung dalawa. Dalawang issue lang inamin mo. Pero maliit pa yun. Marami pa dyan. Maraming issue dyan. Sa PTV. Masyado kong kawawa sila. Okay? So at least may kaunting development. Bakabantayan ko. Sabi ko naman sa inyo. Bakabantayan ko sa kapakanan po ng telebisyong pag-aari ng mamamayang Pilipino at mga empleyado dyan sa PTV. Sana'y talagang bigyan na sila ng solusyon. Okay? Pero tingnan natin, baka bola-bola lang itong sinasabi kasi parang pilit na pilit yung interview. Parang ambush interview lang. Hindi niya sinagot ang lahat ng issue. So, dahil tama yung ginawa ko at pinanindigan ko, ayan na, inamin na niya. Yan ang kalagayan ng People's Television, ang television ng bayan. Kaya yung mga dating naghawak niyan, yung kasalukuyan naghahawak niyan, meron kayong responsibility and accountability sa mga mamamayang may-ari ng istasyong yan. Hindi lang Office of the President. Yan. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel. Sabi ko naman sa inyo, dahil nangunguna na po ang social media sa malakas na communication, pagtulong-tulungan natin ditong ilabas ang katotohanan. At ako'y nangangako sa inyo, hanggat kaya ko, gagawin ko, ipapaliwanag ko, ibabalita ko sa inyo ang totoo. Wala akong amo rito. Kayo ang amo ko na aking mga subscriber at followers at viewers sa buong mundo. Mas marami tayong pwedeng sabihin at gawin dito dahil walang pwedeng humarang dito, walang pwedeng magsabotahe at wala rin pwedeng pong magpalusot dito. Ibang galaw na oyo. Kailangan natin itaas din ang level ng paninindigan at paniniwala para sa inyo.